So ayun nga po, magandang hapon po sa inyong lahat. So katatapos lang natin gawin yung ating torres adjustment mga idol. So dito mga idol, sa video na to is tatalakayin natin kung paano natin gawin actual mga idol yung ating ranging ng target gamit yung ating reticle sa scope mga idol. So dito mga idol, tinuro ko kung paano natin susukatin yung sabi nating 100 yards mga idol na 3.6 inches mga idol na target. So dito mga idol, ginawa ko is 50 yards lang kasi wala tayong space dito, masyado nang mataas yung palayan mga idol, kaya wala na tayong distance ng 100 yards. So sa 50 yards mga idol, dapat makuha natin yun mga idol sa 2 mil dot mga idol sa ating reticle. So natapos na natin yung video, so sana po ay masuportahan nyo po at may matutunan naman kayo. Kung wala po, pakilagay naman po sa comment box mga idol, at sinabay ko din dito mga idol kung paano tayo gumawa ng torres tape o torres dial mga idol sa ating distances. So idadagdag ko lang pala dito sa aking intro, throughout the video mga idol, hindi ko na topic ito. So dito sasabihin ko sa inyo sa simula pa lang. So throughout mga idol ng process na ginawa ko dito, so kung gagayahin nyo o gagawin nyo sa inyong bahay mga idol, sa inyong lugar mga idol, subukan nyo na rin mga idol na babaan yung inyong magnification para makita nyo o masukat nyo yung drop ng inyong pellets sa certain distances. So sana po ay nakukuha nyo. So ibig sabihin, halimbawa nag-zero ako ng 25 mga idol at pumutok ako ng 50. So okay, nakapag-zero tayo ng 50. Ibalik natin sa 25. Tapos pumutok tayo ng 50. Tingnan natin yung drop para makita na natin diretso mga idol yung estimated drop natin sa certain distances. So kung hindi natin gagamitin mga idol yung ating torres dial, so kaya na natin mag-hold over. So hold under mga idol. So doon natin makikita mga idol, dire-diretso na yung process mo. Isahan na lang. So dito mga idol, sa video na to hindi ko yun naitalakay kaya sinasabi ko yun ngayon. So sana po ipasuportahan nyo na lang po yung ating video mga idol, at sana po malinaw yung ating kuha sa camera, sa scope cam mga idol. So thank you po pa rin sa inyong lahat. Thank you sa mga subscribers natin, sa mga bago nating subscribers, sa mga silent viewers natin. Thank you po sa mga magagaling nating subscribers diyan. Thank you sa lagi nagko-comment sa atin, nagtatanong. So maraming salamat po. Sa nag-bash sa akin, maraming salamat. So nag-pop yung ating video. Thank you. So yun mga idol. Maraming salamat. So sana po panoorin nyo to video. Papasok na natin yan mga idol. So ayun lang mga idol. So naglagay tayo ng target sa 50 yards. Tapos nilagyan din natin yan ng 3.6 inches na box na may paint na black. So doon tayo magre-reference. Sa tabi niya mga idol is meron target paper na puti. So ngayon mga idol is dito, susukatin ko lang dito sa 50 yards mga idol yung box. Na box na yun mga idol. Tingnan natin kung papasok siya, anong magnification siya papasok mga idol sa 2 mil dots. So, although emerald, ito mga idol nating click value dito mga idol, pero hindi siya sumusunod sa emerald, o sa MOA pala, sorry. MOA ito, pero yung reticle natin mga idol is emerald. So, ito ang isa sa hindi pinagsama mga idol na reticle at torres. So, ngayon, try natin i-overcome yun mga idol gamit ang ating reticle. Mag-range tayo ng distance, sabay natin dito sa torres, tapos gawa tayo ng torres tape. Kasi pag nilagay natin ito sa app mga idol is mahihirapan tayo mag-calculate kasi hindi nga siya parehas. So iba yung click dito, tsaka iba yung reticle natin. So mahihirapan tayo mga idol. So ngayon gagawin natin manual mga idol yung gagawin natin na pagsukat at pag check ng zero. So gagawin natin dito is speed dial or quick zero. Gagawa tayo ng torres tape. So ito mga idol yung sticker. So yan, gumawa na ako, ilalagay natin yan dito after ko ma-verify yung ating zero. So magzi-zero ako mamaya sa 25 yards. Pero bago yun mga idol, isusukatin ko muna na dapat tama yung ating zoom, magnification zoom, or hanapin natin yung zoom natin para makuha natin yung mga exact distance niya mga idol. So hindi naman exact. Sabihin natin estimated distance natin sa target. Tapos puputok tayo. Sige mga idol, stay tuned lang. So ayun, meron tayong isa sa 50 yards. So nakikita nyo ba yan mga idol na box? So dapat makapasok yan dito sa mil dots natin. Yan yung mil dots natin. Yan sa gitna na yan is equivalent sa 2 emerald. So dapat may pasok natin yan dyan.
So ayun. So nakita nyo mga idol na ipasok na natin siya sa 2 mil MRAD. So etong nasa may dot is 1, ito half, ito yung 1 pala, sorry, sa gitna, tapos ito yung pangalawa sa bottom. So ito yung point natin na nasa top ng white, yan yung point natin. So yan, equivalent sa 2 MRAD. So paki-correct na rin ako dyan sa mga pro po. So yan, so nasukat natin siya sa 10 times magnification po mga idol. Yan, nakikita nyo, kita ba? Yan, saktong 10. So ibig sabihin wala po akong problema about sa pag range ko ng aking target. Ilalagay ko lang siya sa 10. Tapos halimbawa may target ako, alam ko na yung 10 magnification ko is true mil dot magnification na. So yun po ang setup natin. So ngayon lalagay ko na yung target mga sa 25 yards. So magsi-zero tayo. So kailangan natin naka-zero tayo sa desired distance natin mga idol. So kung gusto mo 50 yards, naka-zero ka, so bahala ka po. So tayo magsi-zero tayo ng 25 yards mga idol. Tapos gagawa tayo ng Torres step siguro mga hanggang 60 yards. So ang gagawin ko lang is 25, 30, 40, 50, 60 lang. So kayo po kung gusto nyong gawin is 25, 30, 35, 40, 45, sabi natin gano'n, so on and so forth mga idol. So bahala po kayo. So pwede nyo yung gawin yun, kaso matrabaho lang. So para mabilis po yung ating video mga idol, is gagawin ko lang is yun, maiksi lang. So kayo na pong bahala magpatuloy na aking gagawing procedure. So yun mga idol, stay tuned lang, i-move ko lang yung ating box papunta harapan na malapit. Tapos i-move na naman natin yan paurong mga idol. So sana po maintindihan nyo. So thank you po sa magla-like ditong video. Yan, maraming salamat po. Sige, be right back. So magko-confirm 0 lang tayo. Tapos susukatin na natin diretso yung 3.6 inches kung ilang mil das na siya dito sa 25 yards mga idol. Tapos siguro in-note na natin yan para alam na natin yung distance ng kada target natin or yung sizes ng kada target natin sa ganyang klaseng distance. So sabihin natin mga idol na gusto mo yan sing laki na lang tukmo. So yan ang ilagay mo dyan mga idol. Yung 3.6 inches na gagawin natin is yung main distance lang yan dun sa 100 yards o ginawa akong 50 yards mga idol. Ang ibig ko sabihin dito is para makuha natin yung ating true mil dot magnification dun sa 50 yards or sa 100 yards. Para lang dito sa ating scope. Check na natin yung 0 tapos try natin kung bilangin ko ilan mil dot siya dito papasok. So, yung pumasok dito sa atin is 1, 2, 3, 4. 4 mils. Dito mga idol, ito yung reference nating dot. Tapos ito yung second dot. So, yung nasa gitna niyan is half mil. So, etong dalawang ito mga idol is equivalent sa 1 mil dot mga idol. Kaya pag nagbe-base tayo dun sa kabila na is that is 2 mil dots na. So on and so forth. Yung kanto niyan mga idol, yung dalawang kanto is hindi na po yan mabibilang as 1 mil dot. So yung nasa loob lang po. Kasi yung nasa gilid is hindi counted yun. Diyan tayo magsisimula. So 1, itong 2. Ay ito yung 1, tapos ito yung 2, 3, and 4 mga idol. So 4. So tama yung ating distance. So tara, check natin yung 0 dito. Ayun. So move tayo ng left. Click, tapos yung up natin kulang pa tayo. So ayun mga idol, so nakaset up na tayo ng 0 natin sa 25 yards. So aalisin ko to muna ng mga dumi, tapos sukatin natin to mga idol. So ayun, nalagay na natin yung tape. So di ba may markings tayo dito mga idol, so naka 0 na tayo sa 25. So pwede na natin itong sulatan.
ng markings like parang ganito lang. Tapos lagay mo ng 25. So 25. So i-move na natin yung target natin sa 30 yards. Ngayon, titignan natin mga idol kung ilan yung drop niya sa 30 yards at susubukan natin. I-zero ulit siya doon mga idol gamit na itong turret. So dahan-dahan lang, dire-diretso tayo. Sige mga idol. So ayun, linagay ko lang ulit sa 30. Ayun, tingnan natin 30 yards. Walang MOA yung ating black target. So 1, 2, 3 MOA. So sobra lang siya ng kaunti sa 3 MOA. Siguro mga 3.1 something. So try ulit natin. Tingnan kung nag-drop na yung ating patama dun sa ating 25 yards mga. Sa 25 yards to 30 yards. Tara. So ayun, halos dead on pa rin siya mga idol sa 30 yards. Pero lihis talaga ako ng kaunti dito sa left. So okay lang yan. I-move na natin yun mga idol. Ayoko na ng 35. So move ko na ng 40 and 50 yards mga idol. Tara, kalawin ko lang muna yung mga idol. So ipapaalala ko nga rin lang pala mga idol, sa mga walang mga range finder, so metros lang muna yung gagamitin nyo. So isahan lang naman to mga idol. Kasi pag nakabisado mo na yung sukat or na-inote mo na yung mga sukat ng inyong mga targets, sabihin natin, pag naglagay ka mga kahantas ng 25 yards, gawin mo ng meron kang sapato na size, meron ka rin sa dub na size. So yung mga target lang natin na madalas, yun ang gawin mo. Eventually mga idol, throughout sa pag-hunting at kakatingin-tingin mo dyan sa note mo mga idol, hanggat hindi nagbabago yung power ng inyong unit at yung FPS ng inyong unit at projectile mo, hindi rin magbabago ito. So tandaan nyo mga idol, itong ginagawa natin, pag eto mga idol nagpalit tayo ng projectile na magaan o mabigat, mag-iiba yung point of impact nya mga idol. Tatandaan nyo yan mga idol. So ito, dito lang to sa pellet of choice natin na 19 grain. So dito na tayo mga idol sa 40 yards mga idol. 40 yards tayo. So 40 yards, ilang MOA na siya? I mill that. So 2.5 mga idol sa 40 yards. 2.5 MRAD. So yung sukat natin. So hindi ko na to iniisip kung ano man nakalagay dyan sa turret. So tingnan natin kung may drop. Tapos tingnan natin ang clicks kung ilan. Pag adjust natin para bumalik sa 0. So yun. So sukatin natin mga idol sa ano natin sa mildat kung ilan. So pumapasok siya mga idol sa 1 mil. So kung nakikita mo pa dito yung inyong turret, so 1 mil dot lang yung click natin. So dito sa akin is 1/8. So para mabuo ko siya, I think gawan natin ng 8. Okay. Sibalik. Kasi wala tayong zero stop mga idol. So try natin ngayon kung ilan na yung sana yung drop niya. So nakita ko mga idol, diretso na siya doon. So kung satisfied na ako sa inyo mga idol, kasi hindi pa to naka-tuning, hindi ko na-tune mga idol.
So kung satisfied na kayo sa inyong putok at groupings dun sa distance na yun mga idol, i-mark nyo naman. Yan. So ilalagay ko dito is 40 na. Kasi yung 25 ko at 30 halos parehas, yung 40 ko masyado nang mababa. So yan. Mamaya makikita nyo to mga idol. Tapos pupunta na tayo sa 50 yards mga idol. Tapos gagalawin ko lang to ng kaunti mga idol. At medyo may flyer tayo mga idol. Okay. So ayun na, ilagay na natin ulit sa 50. So dapat ngayon mga idol is 2 mil dots na ulit siya. Tapos try na natin kung ilan na yung drop niya mga idol sa 50 yards. So yards yung ginagamit ko mga idol. Nasanay kasi tayo sa yards. So try natin kung ilan na ang drop niya sa 50 yards. So naka-zero tayo sa 40. So ngayon tingnan natin to. Dapat dalawa. So yan, 2 MOA. So para yan. So tingnan natin ngayon yung drop. Yan. Okay. So ayan, 2 MOA. 2 MOA. Ito yung unang putok natin nandito. So ulitin natin. Drop. Okay. So sukatin ko dito sa baba. So half mil lang po yung drop natin. So click tayo ng 4. Hoping mga idol na aakyat to. So pag hindi pa yan satisfied o hindi pa kayo satisfied mga idol sa drop ng inyong pellet, pwede mo paggalawin yan. So ako binibilang ko lang mga idol at ini-estimate ko rin yung aking reticle o yung ating torets mga idol. So okay, nag-adjust tayo. Okay, halos dead center na, mataas ng kaunti. So okay lang yan sa akin mga idol. So dito na ako magmo-mark ng 50. Kasi actually mas gusto ko yung medyo mataas yung patama natin kaysa sa mababa. So okay na. So dito yung 50 ko. Yan. 50. So ayun mga idol, last na natin is 60 yards. So try natin sa 60 yards kung ilan na mil dots na to mga idol. Tapos kung ano ang drop natin at saka yung groupings natin sa 60 yards. So subukan natin to mga idol. So habang pupunta natin yung target at ililipat natin mga idol, nakalimutan ko yung ating gamit. So ngayon mga idol, meron tayong tinatawag na scope natin is dalawa lang. Yung angular measurement niya is MOA and MRAD. So yung MOA mga idol is naka-base yan mga idol sa yards. So yung distance ng calculation yan or yung mostly na ginagamit yan is 4 yards. Samantalang yung MRAD or milliradians o mildot na tatawag natin is naka-base naman yan sa meters mga idol. So yun ang pinagkaiba nila. So meron kasing ibang country na yards yung gamit, yung iba meters, tapos pounds yung iba, tsaka kilograms naman sa iba. So parang ganun lang mga idol. Pero ako nasanay ako sa yards. So yung meron din tayong mga na-encounter na scope, katulad ng scope ko. Yung Torres ko mga idol is nakalagay doon is MOA. Tapos nakalagay naman sa reticle natin is MRAD. So nakita nyo mga idol, nasukat natin yung MRAD. Ginamit natin siyang mil dots. Pantay siya, dire-diretso throughout from 25 to 50 yards. Pantay yung sukat natin. So hindi tayo nagkamali ng sukat mga idol. Nagamit yung ating reticle. So although meron tayong rangefinder, so yung alternative ng walang rangefinder mga idol is metros. Sa kabila niyan, alam ko may yards yan eh. So yung yards, kung gusto nyo metros, metros. Yung iba, yards yung gamitin nyo. So
Pero dapat diretso kayo, kahit magumamit kayo ng pag yun ang ginamit yung mga idol, kung alin doon, straight na kayo doon. Huwag kayong maglilipat ng yards kung galing kayo sa meters mga idol. At mahihilo kayo. Yung click values naman mga idol is meron tayong nakikita sa MOA, merong sinusukat na 1/2, 1/8, ay 1/4, 1/8, 1/10. So, yun ang sukat ng mga MOA. So, yung may slash dash or parang divide sign. So, ganoon pa man mga idol. Sa Emerald naman mga idol is 0.01 and 0.02 yung kanyang measurement. So, yun ang nasa click value ng kanyang torres mga idol. So, pag nakita nyo yung torres nyo, meron siya parang 1/2, 1/4, 1/8, ganyan, 1/10. So, ibig sabihin, MOA yung torres nyo mga idol. I-range ko lang ito ng saglit mga idol. Tapos last na ito dito. So kayo mga idol, kung gusto nyo mga idol ng mas malayo pa, walang problema. So hanggat kaya ng torres nyo mga idol. So dito sa paraan na to mga idol, malalaman nyo pag naubusan na kayo ng elevation. So yung hindi nyo na kaya i-click kasi naubos na yung inyong elevation, yun ang sinasabi natin, kailangan mong i-shim yung inyong scope mga idol. 60 yards sakto. So kailangan natin i-shim or pag ganyanin, i-tilt yung ating scope para makuha natin lahat ng elevation clicks na pwede makakamit natin sa ating scope mga idol. So kaya meron tayong ginawa mga idol na no limit mount. So sa mga hindi pa nakakapanood nun mga idol, paki-search naman sa aking tutorial mga idol yung ginawa natin ng no limit mount. So dun po kaya nyo mag 0 hanggang 300 yards na walang ginagalaw sa inyong torres. So pwede ka maggalaw ng torres mo pero fine tuning na lang po sa zero wing. Pero kaya mo na i-tilt yung scope mo ng gano'n. So yun mga idol, stay tuned lang, puputok ulit tayo, titingnan natin yung graph at kukunin ko rin yung ating validation. So ayun mga idol, try natin to. So kung nag 2 mil dots tayo sa 50 yards, siguro ito mga idol is 1.5. Try natin, tingnan natin kung 1.5 yung ating black target. Ayun mga idol, 1.5. So ayusin natin yung parallax. Ayan. Yun o, 1.5. So singlapad siya nito mga idol na distance. So yun mga idol, so 1.5. So tama yung computation natin. So try natin yung drop para dito sa ating torres. So 60 yards. Dito na tayo mag-aim kasi yung gulo na dun sa taas. So yung drop natin mga idol is 1.5 mil dot. So bigyan ko pa ng isa. Yep, may groupings tayo sa 60. 1.5. So ang gagawin natin, so yung 1 natin is 8. So 12 clicks mga idol. Yeah, 12. Try natin. Galawin ko lang tong windage ko kasi parang nagloloko na yung scope natin. So dapat nandito na tayo sa taas. Ayun, dead on. Ayun, dead on na mga idol. So eto na yung 60 natin. So napakaganda. Lalo na mga idol pag na-tune mo na yung unit mo.
So, isa lang 60. So, pwede na natin to galawin mga idol like nito. Pwede mo pagawin mga idol 60 palayo pa mga idol. Kasi actually ako hindi pa ako nakaisang full revolution. So, yung revolution ko dito mga idol is 4. So, 4 na full revolution yung pwede kong gawin dito kasi naka-tilt na yung ating scope. Yan. So, sagad ito sa baba. So, marami tong revolution na turrets to. So, ginawa natin. Tapos na tayo sa pag-ranging natin. So, halimbawa, nasulatan natin yung data mga idol. Pwede ka na mag-practice like maglagay ka ng random targets. So, ako siguro hindi na kasi didilim na mga idol. Tapos, may topic pa tayo siguro. Subukan ko, explain sa inyo kung ano-ano pa ang mga pwede natin may share. So, stay tuned lang kayo dito sa video mga idol. At titingnan natin kung ano pa pwede natin maibigay. So, ayan na nga mga idol. So, against-delete tayo. Yan, 60. Ito yung 50 niya mga idol. Tapos, nandito yung kanyang 30, 40, and 25. So, meron pa ako actually ditong allowance na kaunti mga idol. Yan o. So, siguro hanggang dito yung 65 yards. Yan. So, yan. So, halos one full revolution ako mga idol is nasa 70 yards yan babagsak. So, yan ang ginawa natin. So, pagkatapos yung gawin to mga idol, pag nakompleto na kayo, lagyan nyo na lang to ng scotch tape para maprotektahan yung ating papel na dinikit dito. Ito yung advice ko talaga, itong isa, yung ito na nasa ilalim, yellow siya. Hindi siya basta-basta na sisira kahit maulanan mga idol. So, bahala kayo kung ano. Ito, example lang po para sa inyo. Maintindihan nyo kung paano natin gawin yan. So, ngayon, para ibalik natin to dahil wala tayong zero stop, ganyan lang. So, ibalik natin sa 0 na 25. Yan. Tatapat mo lang yan mga idol. Yung guhit na ginawa natin, tatapat mo lang dito. Tapos, yung scope magnification natin is nasa 10 throughout. So, ngayon, pwede mo na siyang ialis. Yan. So, kung may rangefinder ka, pwede mo nang alisin yan. Tapos, alam mo na yung torres click mo. So, yun na ang distance natin. Yan ang 60 mga idol. Yan. Yun. So, ayun na nga mga idol. So, nakita nyo na kung paano natin gawin yung ating torres tape. So, kayo na pong bahala kung hanggang saan nyo gusto gawin yan mga idol. So, sa akin naman mga idol is yung sasabihin ko sa inyo o i-explain ko naman sa inyo o subukan ko lang kasi naguluhan din ako kasi mga idol meron tayong tatawag na 1/4 click value at 100 yards. 1/4, 1/8, 1/2, 1/10. Meron ganun mga idol sa MOA yun mga idol. So meron din tayo mga idol sa MRAD ng 0.01 and 0.02. So, sa MOA mga idol na gano'n na clicks value mga idol, ibig sabihin mga idol, sa 100 yards mga idol, 4 clicks para, 1/4, 4 clicks mga idol para mabuo mo yung 1 inch target. So, para magka-move ka ng 1 inch sa 100 yards mga idol, kailangan mo ng 4 na clicks. 4. So, pag 1/2 lang yan mga idol, is 2 lang. Buo mo na yung 1 inch target. So, ganun lang po kasimple yan. So, kung 1/8, 8 clicks ma'am, 8 clicks yung 1 inch mga idol na target. So, sa MRAD naman mga idol is 0.01. So, mabubuo mo yan 0.01, 0.02, 0.03 click yung kada clicks niya. So, mas finer siya mga idol. Mas manipis yung galawan niya. Pero mas madali. Hindi ko alam kung bakit nagiging ganun yun mga idol. Pero mas madali sa MRAD mag-click mga idol kaysa sa MOA. So, ngayon mga idol, ang ginawa natin sa ating unit mga idol, MOA yung ating torres nakalagay, pero MRAD yung ating reticle, ginawa natin siyang parang MRAD mga idol. So, sumunod naman siya. So, kung nakita nyo mga idol, yung patama natin at yung pag-adjust natin, is saktong-sakto naman. Halos hindi na ako umuulit mga idol ng torres ko. So, isang galawan lang. So, ngayon natuwa nga ako mga idol. So, nakuha na rin natin yung tamang click ng ating turret. So, sana po yung nag-enjoy kayo mga idol dito sa video na to o sana may natutunan kayo mga idol sa iba dyan. So,
Request lang po ito na actual video. So, sinabay ko na how to range your target mga idol, kaso hanggang 50 yards lang tayo using yung reticle. Tapos, paano natin magawa yung ating quick storage state. So, nagawa rin natin dito sa video mga idol. So, sana po pasuporta naman po ng ating video. Thank you po ng marami. So, sana po ma-subscribe mo man lang o ma-like man lang yung ating video. So, thank you po. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. So, stay tuned pa po kayo sa ating kaganapang mga videos. Sige po.